Sige po, kung wala na po, pwede tayo magbigay sa gawain ng Panginoon. Kaikot na lang natin. Okay na, Nay. Hindi po, ipanalangin po natin ito. Panginoon, maraming salamat po sa kalayaan, pribilehiyo kami ay makapagbigay sa gawain mo, Panginoon. Salamat sa mga kamay na ito, Panginoon, na patuloy mong inaabot, patuloy mong pinagpapala, Lord God, para maging pagpapala din sa iba. Dalangin namin, Panginoon, na mag-multiply ito, Panginoon, magamit lamang para sa expansion ng kingdom mo. Hindi para sa sariling layunin, hindi para sa sariling kapakanan, kundi para sa gawain mo, Diyos, para lamang sa iyo. Patuloy mo kaming turuan sa pagbibigay, Panginoon. Wala kami, Panginoon. Wala kaming tinaglay nung kami pinanganak. Lahat ng nasa amin ngayon ay nagmumula sa iyo. Nararapat lang namin ibalik namin sa iyo, Panginoon. Huwag niyo pong hayaan, Lord God, na maging sakin kami, huwag maging pagharian kami ng anumang kayamanan sa mundo. Patkos pagdating sa bagay na ito, kami magtiwala sa iyo, Panginoon. Pagkat alam namin hindi mo kami pababayaan at pagkukulangin. Maraming salamat po sa gabing ito, sa aming pag-aaral. Dalangin po namin ang patnubay at pangungusap po ng Banal na Espiritu. Ito po ang aming samot-dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, makipagbukas-bukas sa aklat po ng Pahayag. Pahayag chapter 2 verse 1 to 7. So wala pong Bibles, may mga Bibles naman po tayo sa likod. Pwede tayo humirap. Pahayag chapter 2 verse 1 to 7. Nandiyan na ako kayo? Nandiyan na po sila? Sige po, pagka nandiyan na po tayo, tayo po tayo. Basahin po natin ang sabay-sabay. Pahayag chapter 2 verse 1 to 7. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Efeso. Itong sinasabi ng may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay at lumalakad sa gitna ng 7 ilawang ginto. Alam ko ang ginagawa mo, ang iyong mga pagpapagal at matyagang pagtitiis. Alam kong hindi mo kinukonsinti ang masasamang tao. Sinubok mo ang mga nagsasabing sila'y apostol at napatunayan mong sila'y huwad. Alam ko rin matyaga ka, nagtitiis ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi ka sumuko. Subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Iniwan mo na ang pag-ibig mo noong una. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan, pagsisihan mo at talikuran ng iyong masasamang gawa, at gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako diyan at aalisin ko sa kinalalagyan ng iyong ilawan. Ngunit ito naman ang napupuri ko sa iyo. Kinapuputan mo rin tulad ko ang mga ginagawa ng Nicolaita. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Sa magtatagumpay ay ibibigay ko ang karapatang kumain ng bunga ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Pinagpala ng Panginoon pagbasa ng kanyang salita. Manalangin tayo. Panginoon, salamat sa iyong salita na buhay. Salamat sa iyong salitang mabisa, Panginoon, na tumatagos, Panginoon, mas matalim pa sa tabak na magkabilang talim na tumatagos, Panginoon, sa aming spirito, Panginoon, at kaluluwa, maging sa aming mga buto at kasukasuhan, O Diyos. Lord God, dalangin namin na sa gabing ito, ng salita mo na ito, Lord God, nang siyang mamutawi sa amin, Panginoon. Tumusok sa amin, baguhin ang aming pag-iisip, baguhin ang pagbabago o yung pagbabalak ng aming mga puso, Panginoon. Hayaan mo, Lord God, na sa gabing ito,
malaya naming matanggap, malaya naming maranasan ang kapahayagan mula sa iyong Espiritu, Panginoon. Maraming salamat sa iyong salita. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin sa tayong pangalan ng Jesus. Amen. Nakakaupo na po tayo. So, last week po pala yung last lesson natin about dun sa series natin on dynamic prayer, no? Prayer meeting. So, purihin ang Panginoon kasi natapos na natin yun. At alam ko naman po na marami tayong natutunan. Marami tayong pwedeng i-apply dito sa prayer meeting. Kagaya lang mong punong yung unang ginagawa ng mga apostol dati pag nananalangin, they focus on God. Sino ang Diyos, di ba? Hindi sila humihingi agad. Nandun din po yung pag humihingi sila sa Panginoon, ang inihingi nila yung kalooban ng Diyos, hindi yung kalooban ng tao. No? And then last week, natutunan natin na mahalaga, importante na ang isang church na nananalangin ng sama-sama may pag-ibig sa isa't isa. Ngayon naman pong August, no? First week ng August hanggang September, meron naman tayong bagong series. Ang series po natin ay about dito po. Revive Us Again. At ang topic po natin ngayong gabi is Praying for Spiritual Renewal. Parang kakaiba yung verse na ginamit sa atin ngayong gabi, na bakit napunta tayo sa pahayag kung about prayer na. Meron pong mas malala sa isang Kristiyanong nahuhulog sa pagkakasala. Englishin ko na lang ito. Meron sa Tagalogin eh. There is a tragedy far worse than falling into sin. It is the tragedy of falling out of love with Christ. Kung sa tingin daw po natin, malala na yung isang Kristiyanong nahuhulog sa pagkakasala, meron pa daw mas malala. Ano daw po yun? Mas malala ang isang Kristiyanong nawawalan na ng pag-ibig sa kanyang Panginoon. Nais ko pong tanungin natin yung ating mga sarili ngayong gabi. Mahal ko pa ba ang Panginoon? Nandito pa ba yung aking pag-ibig para sa aking Panginoon? Alam niyo po, posible pong mangyari na maging active tayo sa church, maging active tayo sa gawain, sa pag-attend. Maaari din po na tayo po ay maging disiplinado pagdating sa ating theology, pagdating sa ating paglilingkod sa Panginoon, pwede tayo maging committed. Pwede natin gawin ang mga bagay na yon na malayo yung ating puso sa Panginoon. May panahon po ba sa buhay natin na buhay yung pananampalataya mo kesa ngayon? Sinong nakakaalala, no? Dati, on fire kang manalangin. Dati, sabik na sabik kang magbasa ng Biblia. Dating masaya ka kapag meron tayong fellowship. Sino sa atin yung gano'n? Naaalala yung gano'ng araw? Wala? No. Wala pong usap. Sige po, kung meron tayong naaalala gano'n, kung meron tayong pagkakataon na naaalala natin na dati on fire tayo sa Panginoon, ibig sabihin po merong nawala. Kung naaalala natin na dati on fire ako sa Panginoon, excited ako magbasa ng Biblia, ngayon hindi na, ibig sabihin po may nawala sa atin. Hindi dahil naging mas masama ka, kundi dahil unting-unting lumamig ang iyong puso sa Panginoon. Ito pong binasa natin ay hindi na bago sa atin. Naalala ko yung series natin ito about sa 7 churches dito sa Rebel. Sino ba nag-preach nito atin? Ikaw ba? Rekindling the Heart ba yun? Rekindle the Heart mo. Baka natakal na ni Ate May yung yung sasabihin ko. Hindi ko mahanap yung record. Wala kaming record nung series na yun. Pero ang ganda po nung pag-aaral natin na yun, ng 7 churches. So ngayon po, balik tayo dito sa Efeso, sa Church of Ephesians. Na alam na natin kung ano yung mensahe ng Panginoon sa kanila. Merong pagpupuri, meron ding pag-rebuke. Yan po yung mensahe sa pahayag na binasa natin. At ito din po ang mensahe ng ating Panginoong Jesucristo sa maraming iglesia ngayon. Sa kondisyon ng maraming iglesia ngayon. Ang Church of Ephesians po ay isang matatag na church. At kagaya po ng binasa natin, merong warning ang Panginoon. Merong praise, meron ding warning. Ito po yung mensahe din ng ating Panginoon, kagaya ng sinabi ko kanina, ay mensahe din ito ng Panginoon sa kondisyon ng maraming iglesia ngayon at maaring ito din ang mensahe sa kondisyon ng iyong puso ngayon sa Panginoon.
At pagkagaya po ng binasa natin, unless we repent, hanggat hindi tayo magsisi, we will perish. Pag hindi tayo nagsisi, may parusang nag-aabang sa atin. Malinaw po yan sa binasa natin. Hindi po ako nananakot, ito po ay salita ng Diyos. Unless we repent, we will perish. Not because iniwan natin yung ministry, but because tinalikuran natin o iniwan natin ang pag-ibig natin sa ating Panginoon. Tingnan po natin yung tatlong bagay ngayong gabi. The crisis, the accusation, the warning, and the way back. 4 pala yun. Pero 3 lang. Tingnan po natin una, the crisis. Ministry without intimacy is dangerous. Ministry without intimacy is dangerous. Pwede daw po tayo mag-involve sa isang ministry without loving Jesus. Pero yun po ay napaka-delikado. God is calling the attention po ng mga naglilingkod sa Kanya. Ikaw man ay nasa music ministry, leader ka man, BS teacher, Bible study teacher, Sunday school teacher, o ikaw, kung ikaw yung simpleng tagalinis lang ng church, yan po ay ministry. Ito po ay panawagan sa atin ng Panginoon. Pwede nating gawin ang mga ministry ito nang walang pagmamahal sa Diyos. Sabi po ng verse 2, balikan natin dun sa binasa natin. Verse 2, sabi po ng Panginoon, alam ko ang ginagawa mo. Alam ko ang ginagawa mo. Sabi mo sa katabi mo, alam ng Diyos ang ginagawa mo. Kung yan ba yung ginagawa mo para sa Diyos, o yan ba yung ginagawa mo para sa tao, o para sa sarili. Alam ng Diyos kung anong ginagawa natin. Itong verse na to, pwede natin siyang i-take as encouraging, di ba? Parang alam ng Lord kung ano yung ginagawa ko. Ibig sabihin, alam ng Lord yung pagpapagal ko, alam ng Lord yung paghihirap ko, alam ng Lord yung sacrifices ko, di ba? Encouraging siya. Pero sa ibang aspeto, pwede natin siyang tignan as a rebuke ng Panginoon. Na wala tayong may tatago sa Diyos. Alam ng Panginoon lahat ng ginagawa natin, wala tayong may tatago sa Diyos. May tatago natin sa tao, pero hindi natin may tatago sa Diyos. Ito pong Church of Ephesians, Ephesus kasi dito. Ito pong Church of Ephesus, Ephesians na lang. Ito pong Church ng Ephesians, napaka-hardworking po nila. Mga masigasig silang mga Kristiyano, theologically sound, at matatag sila pagdating sa persecution o pag-uusig. So, talagang matinding church to. Pero, sa kabila po ng lahat ng yun, ng kanilang mga qualities, may nakita pa rin ang Panginoon sa kanila na dapat nilang pagsisihan. Ano pong ibig sabihin nito? Hindi tinitingnan ng Lord kung ano yung mga ginagawa natin sa church. Ang tinitingnan ng Panginoon, bakit mo yun ginagawa? Kahit yung simpleng pag-attend po, hindi tinitingnan ng Lord kung complete attendance ka ba. Ang tinitingnan ng Lord kung bakit ka dumadalo. Bakit ka uma-attend? Anong purpose mo? Kaya kay pastor Anong purpose mo? Para ba sa Panginoon o para sa tao? Muli po, balik tayo sa verse 2, alam ng Diyos kung anong ginagawa natin. At dito po sa church po ng Efeso, hindi po issue sa kanila yung kawalan sa manggagawa. Ang issue po sa kanila ay kawalan ng pag-ibig nila sa kanilang Panginoon. Sabi po ng verse 4, may isang bagay na ayaw ko sa iyo. May isang bagay na ayaw ko sa iyo. Mag-pause po tayo saglit. No? Mag-pause tayo saglit. At isipin natin, pag narinig natin itong salitang ito mula sa ating Panginoon, may isang bagay ako na ayaw sa iyo. Ano yung mararamdaman mo? Alam mo, okay ka sana complete sana attendance mo Okay ka sana, tapat ka sa tapat ka sa ministry mo Pero may isang bagay akong ayaw sa iyo. Pag ito po yung narinig natin sa ating Panginoon, ano yung respond natin? Ano yung dating sa atin? Magte-tremble ka ba? O parang wala lang? Ako po personally, ayokong dumating sa panahon na harap ako sa Panginoon at sasabihin sa akin ng Lord, okay ka sana Brian kaya lang may isa akong bagay na ayaw sa iyo. Sabi po ng Hebreo 10 verse 31, nakakapangilabot po ang mahulog sa kamay ng buhay na Diyos. Hebreo chapter 10 verse 31,
nakakapangilabot ang mahulog sa kamay ng buhay na Diyos. So dito po sa Church of Ephesus, tama po yung mga actions nila, pero wala silang affection. Wala silang pag-ibig. Tayo po minsan, mga busy tayo dito sa gawain ng church, pero dry tayo sa ating mga personal devotion. Naglilingkod tayo, pero hindi tayo marunong magmahal. Faithful tayo sa ministry, pero malamig tayo pagdating sa ating mga panalangin. Natanungin po natin yung ating sarili. Bakit ako naglilingkod sa Lord? Bakit ako ma-attend pa sa prayer meeting? Buhay pa ba yung pagmamahal ko kay Jesus? Maaring you have the appearance of life, but deep inside you are dead. Maaring buhay ka sa panlabas, pero yung loob mo patay na pala. Wala ka palang relasyon sa Panginoon. Nakakatakot po yung bagay na yung mga kapatid. Sabi ko dito, you can preach with power and do not know the person. Pwede ka mag-preach with power, with conviction, pero hindi mo kilala kung sino yung pinipreach mo. You can sing with passion and never see His face. Pwede kang kumawit, kumanta, pero hindi mo naman nasisilayan ang presensya o ang mukha ng Panginoon. At ito pa, you can intercede with tears and still be a stranger to His heart. Pwede kang mag-intercede, manalangin, umiiyak ka, mahal gulgul, but still, you are a stranger to His heart. Hindi ka kilala ng Panginoon. Meron po sinabi si William Barclay, hindi ko lang paano pronounce, William Barclay. The tragedy of the Ephesian church is that it was a busy church with a full schedule but empty hearts. Yes, sila yung church na punong-puno, sobrang busy sa gawain, sobrang busy sa maraming ministry, punong-puno yung mga schedule nila, pero yung mga puso nila is empty. Muli po, alam ng Diyos kung ano yung ginagawa natin. Punta po tayo sa pangalawang point, the accusation. Una yung crisis, pangalawa yung accusation. Losing our first love is spiritual decline. It's a sign of spiritual decline. Yung word po na abandon, sa English kasi nito, di ba sa verse 4 natin, iniwan mo na ang pag-ibig mo noong una. Pero sa ibang translation, kinalimutan mo na. Sa English po is abandon. Pag sinabi pong abandon, hindi ito aksidente. Ito po ay intentional. Kung for example, itong sinabi sa translation natin, iniwan. Yan, iniwan ko tong notebook ko dito. Intentional to, iniwan ko. Hindi ko nakalimutan, kundi iniwan ko. Yung po yung ibig sabihin ng abandon. So, anong sabi ng Panginoon doon? Iniwan mo yung pag-ibig mo sa akin. Iniwan mo yung pag-ibig mo noong una sa akin. Ano ba yung klase ng pag-ibig natin sa Panginoon nung una tayo nakakilala sa Panginoon? Mag-ano nga tayo, mag-reminisce nga tayo. Ano yung relasyon na meron tayo sa Panginoon nung tayo po ay nagsisimula pa lang? Di ba nung tayo po ay mga unang Kristiyano pa lang, hindi tayo pinipilit mag-pray. No? Naalala ba yun? Naalala nyo pa? Hindi tayo pinipilit mag-pray ng mga baby Christian tayo. Kusa yung lumalabas. Kusa ka nagpipray. Hindi rin pinipilit sa atin magbasa ng Bible. Pero nagbabasa tayo ng Bible nung nagsisimula tayo. Kasi gusto natin makilala ang Panginoon. Isa pa, uhaw tayo sa presensya dati. Gusto natin laging attend. Naalala ko yun dati. Gusto ko laging may gawain sa church. Kasi gusto ko laging kasama yung mga kapatid ko sa Panginoon. Noon po yun, nung tayo po yung mga nagsisimula na sa Kristiyano, tayo mga baby Christian, mahal na mahal natin ang Panginoon. Pero ngayon po, napalitan ng responsibilidad yung ating ginagawa sa Panginoon. Yung pag-pray, yung pagbabasa ng Bible, para bang responsibilidad na siya sa atin. Routine na siya, o burden na siya sa iba. Nauuwi tayo sa religious performance. Kagaya po ng Church of Ephesians, marami silang ginagawa para sa Panginoon. Marami silang achievement na pwedeng pagmalaki sa Panginoon. Madali po tayong madisip kapag kaganon po. Madali tayong madaya kapag iniisip natin na porket active ka, akala mo okay na yung puso mo sa Panginoon. Akala mo dahil marami kang ministry, marami kang ginagawa,
Akala mo mahal mo pa rin ang Panginoon. Muli po, hindi po ako yung may alam sa puso ng bawat isa, kundi ang Panginoon. Alam ng Panginoon kung ano yung ginagawa. Kaya tanong sa atin dito, buhay pa ba yung puso natin para kay Jesus? Bakit pag prayer meeting o pag may gawain, pag Bible study, bakit kailangan ka pang hanapin? Bakit kailangan ka pang pilitin kung talagang mahal mo ang Panginoon? Amen? Naalala ko dati nung nagsimulang Kristiyano ako. Di ko alam kung ako lang, pero baka tayo din, no? Pag sumasakay ako ng jeep, lahat yan pinagpipray ko, pati yung driver. No? Ganun tayo ko on fire dati. Pero ngayon wala na. Madadaya po natin ang tao, pero hindi ang Diyos. Active ka sa gawain, pero sa personal mong ugnayan, wala. You're fooling yourself, sabi ko dito. Kung ganun po tayo. Active tayo sa church, pero pagdating sa ating personal na ugnayan sa Panginoon, wala tayo. We are fooling ourselves. Sabi po ni John MacArthur, sa nakakilala po sa kanya, love for Christ is the motive behind all true service. Once that is gone, everything else becomes mechanical. Ang pag-ibig daw po sa ating Panginoong Kristo ang dapat nagdadrive sa atin, o dapat ito yung magpupush sa atin para maglingkod pa sa Kanya. Dahil pag nawala na daw po yung pag-ibig natin sa ating Panginoon, lahat ng ating ginagawa nagiging mechanical na lang. Pag sinabing mechanical, paulit-ulit na lang. Hindi mo na gusto yung ginagawa mo. Maaaring gusto mo sa umpisa, pero pag napagod ka na, aayaw ka na. Burnout ka na. So, yan po yung accusation. Pangatlo po, yung warning. May warning sa atin. Repent or be removed. Sabi ng Panginoon diyan, kung hindi mo tatalikuran, hindi mo pagsisisihan, pupunta ako diyan at aalisin ko kinalalagyan ng iyong ilawan. Ito po sinasabi ng ating Panginoong Yesus. By the way, si Jesus po ito, nagsasalita dito. Sa verse 5, hindi po ito sinasuggest ni Jesus na tayo ay magsisi. Hindi suggestion ang pagsisisi o pag-repent. Ito po ay dinedemand ng Panginoon. Malinaw po sa Biblia na pag walang pagsisisi, pag walang repentance, ang tao mapupunta ng impyerno. Ang tao mapapahamak. Kaya ang pagsisisi po dinedemand dito ng Panginoon. Kung hindi tayo magsisisi, aalisin ng Panginoon. Pupunta siya at aalisin ng Panginoon ang ating mga ilawan. He will remove your testimony. He will remove your influence. He will remove your ministry. Pwede, pag wala na tayong gano'n, pwede tayong dumalo. Nakikipag-fellowship tayo pero wala na tayong spirit. Pwede tayong umawit sa Panginoon, pero tahimik ang langit sa atin. Pwede pa din tayo mag-pray, but God has turned His face away. Tinalikuran na tayo ng Panginoon. Dahil hindi tayo nagsisi. Ang Diyos po natin hindi siya na-impress sa routine na ginagawa natin. Hindi po siya nadadala ng appearance natin. Kahit magtaas ka ng kamay dyan, lumuhod ka, magpatirapa ka, umiyak ka, sumigaw ka, every time na napipray, hallelujah ka ng hallelujah, pero yung puso mo wala namang palang pag-ibig sa Panginoon. Hindi po na-impress ang Diyos doon. He sees your soul. Kung dry ang ating kaluluwa at malamig, He calls you to repent. He calls you to repent. Meron tatlong bagay po na binigay dito, yung verse 5. Tatlong R. Remember, repent, and return. Una, remember, alalahanin natin kung gaano natin siya kamahal noon. That is remembering. Remembering. Alalahanin natin gaano natin kamahal ang salita ng Diyos noon. Well, kung mas mahal mo ang salita ng Diyos ngayon, purihin ang Panginoon, alalahanin mo kung gaano kamahal magbasa ng Biblia noon. Pangalawa is repent. Alam natin yung Griego po, yung Greek word po ng repent is metanoia, nang ibig sabihin is change of mind. So ang repent po, ang pagsisisi po, hindi lang siya pagtigil sa pagkakasala. Ito ay pagbabago ng ating pag-iisip. Ibig sabihin, hindi ka lang tumigil sa pagkakasala,
binago na ng Panginoon yung pag-iisip mo, bumalik ka muli sa pagmamahal sa Kanya, sa pag-ibig sa ating Panginoon. That is repent. Now, kung nabago lang yung isip mo pero hindi ka bumalik sa Panginoon, hindi po yun repentance. Kung nagsisi ka lang, tinigil mo na yung pagkakasala mo, pero walang pagbabago sa isip mo, hindi yun repentance. Repentance is change of mind. Pangatlo po, return. Bumalik. Balikan natin yung panahong obsessed tayo sa presensya ng Panginoon. Hindi ko alam yung term kung tama. Balikan natin yung panahon na obsessed tayo o talagang mahal na mahal natin ang presensya ng Panginoon. Sabi po ni Leon Morris, the call to remember, repent, and return is not optional. It is the only way back to spiritual vitality. The call to remember, repent and return is not optional. It is the only way back to spiritual vitality. Bilang conclusion po, pagtatapos po. Revival is not about doing more. It's about loving Jesus again. Gusto ba natin ng revival sa church? Gusto ba natin ng revival sa ating mga buhay? It's not about doing more. It's about loving Jesus again. Nais po ng Panginoon ngayong gabi yung ating mga puso. Si Jesus, pag nagre-rebuke siya, hindi niya tayo nire-rebuke para sirain tayo. He rebukes us to restore us. Nire-rebuke tayo ng Panginoon para muli tayong ibalik. Balikan natin yung verse 7. Sabi po dito, ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Naka-address po ito sa mga iglesia. Sa pagtatagumpay ay ibibigay ko ang karapatang kumain ng bunga ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Dito, may interpret natin na itong salita po dito, Jesus offers eternal intimacy sa bawat isa sa atin. Pero itong eternal intimacy na ito, itong pakikipag-niigo, fellowship sa ating Panginoon, ito po ay para lang sa mga nagsisi, tumalikod, at nagbalik loob. Para lamang po ito sa mga nagsisi, tumalikod, at nagbalik loob sa Panginoon. Sino may karapatang kumain ng bunga ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos? Ang mga nagsisi, tumalikod at nagbalik loob. So ngayong gabi po, don't go home the same. Don't stay lukewarm. Don't keep pretending. Love His Word. Nawa po may nangusap ang Panginoon po sa atin ngayong gabi. Tayo po lahat ay lumukot manalangin. Panginoon, sa banal mong presensya, Lord, wala kaming masabi. Wala kaming maiharap sa iyo, Panginoon. Ganun pa man, kami po ay nagpapasalamat sa mensahe mo ngayong gabi, Lord God. Nangungusap ka sa puso namin, Panginoon, na kami magsisi, malikot at magbalik loob sa iyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na muli kang mahalin, Panginoon, ng buong isip, buong lakas, buong puso, Panginoon. Dito po magsisimula yung revival na hinihingi namin sa iyo, Diyos. Pag nagsimula kaming mahalin ka, Diyos, ng buong puso. Turuan mo kaming mahalin ka, Panginoon, sa kabila, Panginoon, ng inaalok ng mundong ito, mas piliin ka namin lagi, Lord. Mas pahalagahan namin ang salita mo, mas pahalagahan namin yung oras na nananalangin kami, nakikinig kami sa iyo. Salamat, Lord, dahil may mga ministry kami, may mga pribilehiyo mapaglingkuran ka namin sa mga talents na meron kami dito sa church, Panginoon. Pero Lord God, lahat ng yon kung ginagawa namin ng walang pag-ibig sa iyo. Lahat ng yun ay walang saysay, Lord. Hindi namin nais, maging ako, hindi ko po nais sa bawat isa sa amin, Lord God, na pagdating ng araw na harap kami sa iyo, sasabihin mo lang sa amin, Lord, hindi mo kami kilala. Dahil hindi namin ginagawa ang kalooban ng iyong Ama. Bigyan niyo kami ng panibagong puso, Panginoon. Puso, Lord God, na nagmamahal sa iyong salita.
nagmamahal sa iyo. Maraming salamat sa gabing ito. Continue, Lord God, na kami ay pagalingin mo, O Diyos, sa sakit na ito, Panginoon. Kami ito na makaranas ng kagalingan nagmumula sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Sa patuloy po namin pananalangin, dalangin namin, Lord, na maging open namin mga puso, maging honest kami sa presensya ng Lord. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin sa tanging pangalan namin, Panginoong Yesus. At po magsabi ng Amen. So meron tayong mga permanent group po na last week. Balik lang po tayo doon sa mga groups natin. Tapos ito po yung prayer items natin. Yan. Hindi po siya paikot, kundi I believe yan yung prayer dapat natin para sa ating mga sarili. Ipanalangin natin yung bawat isa. Una, magkaroon tayo ng personal reflection and repentance. Maging open lang po tayo sa mga leader natin. Pangalawa, panalangin natin, hingin natin sa Panginoon na maging gutom tayo. Hindi din sa handa ni Nanay Josie, kundi sa presensya ng Panginoon, sa salita ng Panginoon. No? Alam kong gutom na kayo, pero mas mahalaga po yung nagugutom tayo sa salita ng Panginoon. Pangatlo is revival in the church and leaders. Napaka-importante po. And pang-apat, magkaroon tayo ng malalim, hindi lang basta pag-ibig, kundi malalim na pag-ibig sa ating Panginoong Yesus. So, yun lamang po. Punta tayo sa mga groupings natin, kay Pastor, kay Kuya Henry, at kay Ma'am Marina. Ano yung mga walang grupo? Sino po ba walang grupo nung nakaraan? Sino? Si Tatay Densyo? Si ano na lang po sila, kay Ma'am Marina at kay Pastor po. Ay, sorry. Oo nga, sorry. Dito na lang sa lap. Sorry. Hindi. Ito. Okay na dito sa lap. Ayan na. Ayan kasi. Meron ka. Hindi, bababa ako. Tatlo sila wala eh. Tatlo sila wala. Late ka.